Isa na naman pong magandang umaga at welcome na naman po dito sa aming channel. So, itong nakaraang araw o dalawang araw ay hindi po tayo nakapag-video dahil po naging abala tayo dito sa pagsasaayos dito sa ating backyard farm. So, nire-organize po ulit natin itong backyard farm dahil nag-uumpisa na pong dumami itong ating mga alagang heritage chickens. Dumadami na po sila ulit. So ang unang ginawa po natin ay ni-repair po natin itong pinakaunang ranging area namin dahil hindi po nagagamit. So sa ngayon dahil dumadami ng ating mga alagang manok ay ni-repair ulit natin. So kaya di tayo nakapag-video nitong dalawang araw ay dahil po ayaw nating maabala pag mayroon tayong ginagawa. So mas gusto natin kasi makapag-focus sa ating ginagawa bago mag-videos. Mas maganda na kung i-video natin pagka naayos na. So, dito po sa backyard namin ay nandito pa rin itong panabong nating manok. Dahil gusto natin siyang matutukan. Dahil hindi pa naman pwedeng i-breed yung mga ipapares natin sa kanya. Ay dito na lang muna siya para naman masikaso natin siya ng mabuti. So, doon kasi sa farm natin sa taas ay nandun yung 5 panabong natin na manok na maliliit pa. So yung dalawa ay pwede na siguro by this coming February. So dito po sa inaayos nating ranging area ay dito na po natin nilagay itong mga breeders natin. Nandito na po yung mga decal browns natin. And then kahit itong mga black Australorp. So pinagsama-sama na natin sila para makatipid naman tayo sa kulungan. Dahil mangangailangan tayo ng mga bakanting kulungan dahil nagsalang na naman po tayo dito sa ating mga incubator. Din dito, mayroon dati ditong yung sira na kulungan ng manok, yung mga panabong na manok dati, ay tinanggal na po natin para lumuwag at maging malinis dito sa area nila. And then, mas pinili natin na dito natin ilagay itong mga breeders natin. Yun nga, para makatipid tayo sa kulungan. At ang isang rason pa ay pag umuulan. So tag-ulan po kasi dito sa amin ngayon. So ang sistema po pagka umuulan ay dito lang sila sa loob. Hindi po natin sila papakawalan during umuulan. Kaya yung pakainan po nila ay mayroon po dyan sa labas. Mayroon din po ditong automatic feeder na ito po ang gagamitin natin kapag sila ikukulong natin dito. And then mayroon naman na silang dapuan dyan. Kaya wala raw problema. Tapos itong dating paitlugan nila ay nilagyan na lang natin ng tuyong dahon ng saging para naman hindi mabasag yung mga itlog nila kung sakasakaling mga itlog sila. Tapos itong painuman dito na rin natin nilagay. Ito kaya naman ng hanggang 10 itong kulungan na to, yung breeding area na to. Ngayon is nasa 8 lang sila kaya medyo maluwag pa para sa kanila pag umuulan. So ayun, kailangan nating magtipid sa ating mga kulungan dahil nga paparami na itong ating mga manok. Dahil nga po nagsasalang na naman tayo sa ating DIY incubator. Talaga pong kakailanganin natin ng mga kulungan. So ayan po yung ating mga mangilan-ngilan na Madre de Agua nating pinapakain sa ating mga alagang manok. So dito po sa ating breeding area, dito sa mismong pinanggalingan ng ating decal browns, ay dito na po natin nilagay itong ating mga huluano. So bago po tayo nag-rearrange ay nag-disinfect muna tayo dito sa ating mga kulungan para naman maiwasan natin kung may mga naiwang mga bakterya or magkukos sa kanila ng sakit ay maiwasan po natin. So hindi pa naman po sila mangingitlog pero nakahanda na po itong paitlogan nila. Bali by next year siguro ay mangingitlog na po itong mga to, mag-start na mag-breed. So ayan, bali hindi na natin dadagdagan to itong mga huluano natin. So i-breed na lang natin sila para dumami. At yun ang gagamitin natin sa ating isang project na lagi kong binabanggit sa inyo dito sa vlog. Then dito ay nandito yung dalawang Brahma natin na inahin.
Dahil mga bata pa sila, hindi pa natin sinasama dito sa rooster. So pinababayaan lang natin sila na gumalagala dito. And then pag umuulan ay kinukulong ko din sila dahil may isang bakante dito. Bali dalawa na palang bakante natin na kulungan. Preparation na rin kasi yon para sa ating mga palabas na sisiw. Tapos dito ay nandito pa rin po yung ating mga dalawang manok na yung binibreed natin na paris ng Brahma at saka itong inahin na malaki. So napakaganda po ng ng inahin na to dahil araw-araw siyang nangingitlog. So ang problema lang sa itlog niya ay maliliit, hindi siya pwede para sa egg production na ating pinaplano. So pang meat type po siya, kaya paparamihin din natin dahil plano din natin na mag-produce ng mga pang meat type. And then dito sa pinanggalingan ng ating mga black astrolorp ay dito na po natin nilagay yung ating mga pinakaunang produce ng decal browns. So nandito na po sila. Pinaghalo-halo na lahat natin dito bago natin i-range. Sanayin muna natin sila dito. So ayan, malalaki na sila, 2 months old na. Nilagyan natin ng rice straw para naman mayroon silang kinakaykay pagka sila ay nabuboring. So hirap din kasi dito maghanap ng rice hull o kaya ipa, dahil dito po ay ginigiling na yung rice hull, ginagawa na rin pong darak. So wala na po tayong mahanap. So dito pagka pwede na silang mag-breed ay pipilian ulit natin sila ng gagawin nating pang-breeding. Yung mapipili natin, yun po ang pagpaanoan natin para makapagparami pa. So yung 4 na decal brown natin or 3 na decal brown ay medyo mabagal po ang dahil 3 lang po sila. So mas gusto nating pag nag-produce tayo ay talagang marami po para hindi naman sayang yung pagsalang natin sa incubator, dahil malakas po sa kuryente yung pag natin sa incubator. So makikita nyo okay naman sila, malalaki na. Tapos puntahan naman natin dito sa dito sa ating mga pangalawang napapisa. So ito po yung pinaka pangalawa sa ating mga napapisa. So 1 month and magti 3 weeks na din po yata itong mga to. So marami ding mga babae. Gagawin mo nating mga layer po yung mga lahat ng yan, yung mga babae. So yung lalaki alam na, basta magpataba lang sila. And then ito yung pang 3 natin na pangatlong batch natin. So pagkatapos itong batch na to ay tinigil nating mag-incubate dahil gusto nating ipahinga yung mga inahin natin noon. Kaya hindi tayo nakapag ulit. So ngayon sinalang na naman natin at mayroon na naman tayong pina-incubate. So ito naman po ay yung mga crosses na lumabas sa ating mga Brahma at saka yung inahin na yon. So malalaki po sila. And then yung mga kasama nandito, yun po ang isang problema natin dahil tinamaan po sila ng bulutong. So titingnan nyo yung mata ng mga to ay namamaga. And then yun po yung naging cause na sila ay magkasipon. Kaya hiniwalay natin sila at sila po yung ginagamot natin ngayon. Itong isa ay medyo nakaka-recover na to. So napakalaki po nito, napakaganda. So ayan, pinipilit natin silang gamutin dahil ayaw naman natin na yun, kita nyo po yung mata. So gusto natin silang gamutin. Kaya po kung mayroon po sana kayong alam na gamot na mas mabisa, ay baka pwede naman po na paki-comment po sa ating comment section para naman po mabili natin at nang may gamot sa kanila. So sa ngayon ang ginagamot natin dito ay Premoxil at saka Doxilac na powder. Pangalawang araw na po nilang ginagamot natin.
So ayun lang po yung mga ginawa natin ngayon ng 2 araw. Bali nag-disinfect tayo, nag-rearrange at saka nag-repair. And syempre, pumupunta rin tayo doon sa ating farm para magpakain ng ating mga alaga doon. Then may ginawa rin din tayong doon na paglilipat yung mga alaga nating pato. So kaya hindi po tayo nakapag-video ng 2 araw. So kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong video, ay sana po ay consider nyong mag-subscribe.